Ito ay tungkol sa isang babaeng nabuntis ng kanyang stepfather, isang karanasang nagdulot sa kanya ng matinding trauma, katahimikan, at pagkakahiwalay sa mundo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, iniwan siya ng sariling ina, itinakwil ng lipunan, at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na manatiling biktima, si Mira ay lumaban, tumindig, at nagsimulang muli. Dala ang sugat ng nakaraan at ang batang isinilang sa madilim na sitwasyon, naglakad siya patungo sa liwanag hanggang siya ay naging isang inspirasyon sa mga gaya niyang pinatahimik ng abuso. Si Mira ay 16 na taong gulang ng pakasalan, ng kanyang ina ang isang lalaking mayaman, si Ramon. Matapos ang kamatayan ng kanyang ama, inakala niyang ito ang bagong simula ng kanilang pamilya. Ngunit unti-unti niyang napansin ang malamig na pagtingin ni Ramon, hindi bilang ama, kundi bilang isang lalaki na may masamang intensyon. Isang gabi, naramdaman ni Mira ang biglang pagpasok ni Ramon sa kanyang kwarto. Wala siyang magawa. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, walang nakarinig. Ang kanyang ina, si Lorna, ay laging wala dahil sa negosyo. At si Ramon? Unti-unting sinira ang kanyang katahimikan. Sinubukan ni Mira magsalita sa kanyang ina, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Imposible. Hindi magagawa, yan ang asawa ko. Bulalas ni Lorna. Mas pinili ng ina ang pagmamahal sa lalaki kaysa sa paniniwala sa sariling anak. Lumipas ang mga buwan at si Mira ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Pagkapagod, pagsusuka, hanggang sa magpa-check up siya sa klinik ng eskwelahan. Buntis ka, Mira, ang sabi ng doktor. Ang buong mundo niya'y gumuho. Sa takot at kahihiyan, tumakas si Mira mula sa kanilang bahay. Natulog siya sa mga abandonadong gusali, umasa sa kaunting pagkain mula sa simbahan. Hanggang sa makilala niya si Aling Dory, isang matandang babae na nag-ampon sa kanya, isinilang ni Mira ang isang batang lalaki, si Isaya. Sa kabila ng madilim na pinagmulan nito, minahal ni Mira ang anak ng buong puso. Nakita niya sa bata ang rason para mabuhay, para lumaban. Matapos ang 3 taon, naglakas loob si Mira magsampa ng kaso laban kay Ramon. Tinulungan siya ng mga social workers at NGO para magkaroon ng suporta. Sa korte, tumistigo siya ng buong tapang. Sa unang pagkakataon, pinakinggan siya. Sa paglilitis, nabulagta ang ina niyang si Lorna. Napagtanto nito ang kanyang pagkukulang at humingi ng tawad kay Mira. Anak, patawarin mo ako. Pinabayaan kitang magdusa. Hindi madaling tanggapin ni Mira, pero nagsimulang muli ang relasyon nila bilang mag-ina. Nagtapos si Mira ng kolehiyo sa kursong social work. Naging boses siya ng mga biktima ng karahasan. Sa bawat istoryang kanyang naririnig, naroon siya, hindi bilang biktima, kundi bilang lakas ng mga tulad niyang minsang pinatahimik ng lipunan. Habang lumalaki si Isaya, mas nagiging matanong ito. Mama, sino po ang tatay ko? Muling sumakit ang dibdib ni Mira. Hindi siya handang sabihin ang buong katotohanan, ngunit ayaw rin niyang magsinungaling. Sa tulong ng isang child psychologist, pinayuhan siyang maghintay hanggang si Isaya ay nasa tamang edad para maunawaan ang mahirap na katotohanan. Ngunit kahit hindi pa niya sinasabi, ramdam ng bata na may mabigat na lihim sa kanyang pinagmulan. Sa isang seminar para sa survivors ng abuse, nakilala ni Mira si Elian, isang guro at volunteer. Mabait, tahimik, at may matatag na moralidad. Hindi, kagaya ni Ramon, unti-unti, naging malapit sila. Ngunit tuwing lalapit si Elian, lumalayo si Mira, takot siyang muling masaktan. Isang gabi, naglakas loob si Elian. Mira, hindi kita pipilitin, nandito lang ako kung kailan ka handa. Muling nakaramdam si Mira ng respeto, isang bagay na ipinagkait sa kanya noon, habang abala sa pagtatayo ng isang bahay ampunan para sa mga batang naabuso. Nabalitaan ni Mira ang isang balita sa TV. Si Ramon Santiago, dating negosyanteng nahatulang guilty sa kasong rape at child abuse, ay pinalaya matapos ang 7 taong pagkakakulong dahil sa technicality ng kaso. Tumindig ang balahibo ni Mira, bumalik ang takot, pero hindi na siya ang dating Mira.
Isang araw, biglang sumulpot si Ramon sa labas ng bahay ni Mira. May dalang mga papeles, pera, at isang liham. "Patawad. Pinagsisisihan ko. Sana matulungan ko kahit papano," aniya. Galit at takot ang bumalot kay Mira, ngunit hindi siya sumigaw. Tinitigan niya ito sa mata at sinabing, "Ang kapatawaran ay hindi regalo sa mga makasalanan. Ito ay kapayapaan para sa mga biktima. Pero hindi mo ito makukuha ngayon." Tinawag niya ang pulis. Si Ramon ay dinala sa presinto dahil sa paglabag sa no-contact order. Dumaan ang taon, nakagraduate si Isaiah sa high school bilang valedictorian. Sa kanyang speech, "Sa aking ina, salamat sa pagtayo mo kahit ilang beses kang sinubok ng mundo. Hindi ko man kilala ang aking ama, sapat na ang pagmamahal mo para mapunan ang lahat ng kulang sa akin." Tumulo ang luha ni Mira. Hindi na siya nakakulong sa nakaraan. Siya ay malaya na. Nagpakasal sina Mira at Elian sa isang simpleng seremonya. Si Isaiah ang naghatid sa kanya sa altar. Mula sa isang babaeng biktima, si Mira ngayon ay direktor ng Bahay Liwanag, isang institusyong tumutulong sa mga babaeng nakaranas ng abuso. Tinuruan siya ng buhay na hindi niya kayang kontrolin ang nakaraan. Pero kaya niyang piliin ang bukas. Nabuntis si Mira ng sarili niyang stepfather. Iniwan ng ina, tinalikuran ng mundo. Pero sa gitna ng katahimikan, natutunan niyang lumaban para sa sarili at para sa batang isinilang sa dilim.